Dinilaan lang ng mahabang dila ang dalaga sa kalsada. Nagsimulang tumunog ang kanyang tiyan nang hindi komportable kinabukasan. Kasing laki ng lobo ang tiyan niya at parang mangganganak na siya. Nagsimula ang kwento sa paglalakbay ni Margaret mula sa Roma patungo sa isang malayong simbahan sa Italia. Nakita ni Margaret ang maraming inabando ng mga sanggol sa simbahan. Naisip ni Margaret na ito ay magiging isang mapayapang lugar. Ngunit hindi ko naisip na ito ay isang lugar ng kasalanan. Sa gabi sa madilim na pasilyo, nakita ni Margaret ang mga madre. Kinuha ang batang si Carlita na nakilala niya noong araw at itinali sa isang kama. Gustong humingi ng tulong ni Carlita sa kanya, ngunit isinara ng abas ang pinto. Bumalik si Margaret sa kanyang silid na mukhang kainahinala. Ang simbahang ito ay mayroon ding birthing room sa loob. Nakita ni Margaret ang babaeng nangganganak. Matapos malanghap ang mahimalang gas na ibinigay ng direktor. Ang masakit na ekspresyon ay napalitan ng masamang ngiti. Nakita ni Margaret na parang nanganak ang babaeng ito. Na ang bagay na ito ay may higanteng nakakatakot na kuko. Nawalan siya ng malay sa malagim na eksenang ito. Kinabukasan, nakita ni Margaret si Carlita na nakalugay sa bakuran. Ngunit nakakita siya ng nakakatakot na tanawin. Babaeng kapapanganak lang kahapon, nakatayo sa bubong na basa ang buhok. Pagkatapos, sa hindi kapani-pani walang mga mata ng lahat sa ibaba, nagsindi siya ng posporo at sinunog ang sarili. Gasolin pala talaga ang likido. Hindi nagtagal, tumalon siya mula sa bubong at nagbigti sa ilalim ng loft ng silid-aralan ng simbahan. Tumingala si Margaret sa takot. Naalala niya ang misteryosong lalaking nakilala niya kahapon. Sabi ng lalaki may mangyayaring kakaiba. Kung gusto niyang malaman ang totoo, puntahan mo siya. Pinuntahan ni Margaret ang address na binanggit ng lalaki. Nakita ng lalaki si Margaret, sinabi niya kay Margaret ang totoo. Ang simbahan ay nahahati sa dalawang grupo. Ang isang sekta ay ang positibong pagtuturo. Nais ng natitirang grupo na pigilan ang paglaho ng mga turo. Ginagamit nila ang takot para maalala ang mga tao. Kung gayon ang mga natatakot ay mananalangin at madaragdagan ang kanilang pananampalataya. At gumagawa din sila ng maraming nakakatakot na mga eksperimento. Sinisikap nilang lumikha ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga tao at hayop. Bagamat nabigo sila, nagkaroon ng matagumpay na kaso maraming taon na ang nakalilipas. At ang babaeng ito ay si Carlita na nakilala ni Margaret. Hindi makapaniwala si Margaret, ngunit pagbalik niya sa simbahan, nakita niya ang rektor ng simbahan na binibihisan ng isang madre ng damit pangkasal. Pagkatapos ay isaalang-alang ang madre na nakasuot ng damit pangkasal bilang isang nobya, isinakripisyo sa mga nakakatakot na bagay. Hindi makapaniwala si Margaret, kaya pumunta siya sa dean's office. Nakita niya ang pasukan sa secret room. Nasa basement siya at nakakita ng serye ng mga dokumento. Ang mga dokumentong ito ay talagang mga talaan ng mga eksperimento na ginawa maraming taon na ang nakararaan. Dahil sa sobrang nakakatakot, pagkatapos tingnan ay kinuha niya ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa lugar ni Carlita na nagbabalak na kunin siya at tumakas kasama niya. Gayunpaman, nahuli sila ng mga madre. Sa gabi, isang monghe ang pumasok at iniligtas si Margaret. Katulad niya pala ang lalaking monghe, nagtatago sa simbahan, naghahanda para imbestigahan ang makulimlim na kwento dito. Nagtipon silang tatlo sa kwarto ni Brennan, tinitingnan ng impormasyong dala nila. Nakikita ang simbahan na nagpapatuloy ng hindi makatao. Nais nilang iulat ito sa Vatican. May natuklasan si Margaret na kainahinala. Nakita niya ang mga larawan ni Carlita noong bata pa siya. Iba ito sa larawang ipinakita sa kanya ni Brennan. Ang isa sa mga sanggol ay may birthmark sa kanyang noo at ang isa ay wala. Ngunit bago iyon Margaret, nakita niya ang birthmark ni Carlita sa ilalim mismo ng kanyang dila. Nasa kanang noo ang birthmark ng babaeng ito. Nang wala silang maintindihan, parang may naisip sila. Hinalungkat nila ang tambak ng mga dokumento sa kanilang mga kamay. Sa wakas nakahanap sila ng profile na walang larawan. Ang nawawalang larawan ay ang nasa kamay ni Brennan. Ang simbahan ay nagtaguyod ng dalawang ganap na buhay. Pero sino pa ba kung hindi si Carlita? Sa sandaling iyon, muling bumalik ang mga patay na alaala ni Margaret. Sa unang gabi pa lang nagsimba siya, inialay siya bilang sakripisyo sa demonyo. At hindi pa rin napatawad ng demonyong ito si Margaret. Biglang tumili si Margaret. Matapos pigilan ng dalawang lalaki, hinayla ni Brennan ang buhok ni Margaret. May simbolo ng demonyo sa noo ni Margaret. Si Margaret pala ang hidden test subject.